Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang Wednesday ng umaga po mga kaagapay. Today po ay ang unang Wednesday ng March 2, 2022. At of course, ang ating Wednesday every week I see. Avery Garcia po. Ay ate, nakalimutan ko magpakilala. Ako din naman po, si Ate Isa Tika, ang iyong Wednesday na kasama. Ayan ate, how are you? Doing great! Nako, nakakatuwa naman. Malamang marami ng bunga ka ngayon, Walang nalaglag for the entire week. Isa, ay, praise God. Okay naman, te. Wala naman. Okay naman. Yes, te. Pero sobrang excited ako sa ating pagpapatuloy. When you ended nga last week, di ba? Talagang medyo nagpatikim ka ng kaunti. Kasi talagang yung one of the points natin today, sabi mo nga, I think parang isang buong episode yan, Nire-ready ko na nga yung... Actually, kulang. Oo. Nire-ready ko na nga yung puso ko Kasi talaga naman. But madami tayong mga nag-comment last week na talagang very timely ang ating pinag-uusapan. And hindi ko nga alam kung talagang chinempo mo to na, ano na ba ngayon, di ba? After ng winter ay spring. Tama, no? Oh. So talagang bunga time talaga dyan sa inyo. Magandang panoodin yung mga bulaklak, di ba? Yes. So, but anyways, kayo po ay nakikinig sa ating mga listeners. Kung kayo ay nakatune in po sa radyo, you are listening to 702 DZAS. And of course po sa ating Facebook page, if you are watching sa Facebook Live, and ang ating partnership po with GCTV, Signal Channel 185, and share po. Last week, madami po tayong mga nag-share kasi nga na-bless po sila sa ating topic. So, share po ulit kayo ngayon. And ate, sa ating mobile app, yan. Kung meron po kayong able po ang mga phones ninyo na i-download ng app para kahit nasaan man kayo, ay pwede nyo po mapakinggan at mabalik-balikan ang ating mga programs po dito sa 702 DZAS. Ayan ate, sige. Yes, at syempre napakaganda, isa ng ating mga pag-uusapan, Ito po ay continuation. Meron po tayong 3-part series sa ating tinatawag na how to bear more fruits. Paano ba tayo maging mabunga kung tayo ihahalin tulad sa isang puno o halaman? Paano ba tayo magbubunga? Kasi parang we have the goal, may gusto tayong mangyari, pero ang tanong, paano? Paano ba? May naalala akong quotation before we talk about the Bible verse natin for the week. Ang sabi nga nung quotation, galing to kay James Clear, sabi niya, we do not rise to the level of our goals. We rise to the level of our goals, but we fall to the level of our system. Kumbaga, lahat tayo gusto ng magandang buhay. Okay. Sino ba naman ang, for example, mag-aasawa siya. Sino ba naman ang nagsabi na dun sa wedding vows, after 10 years, magde-divorce tayo. Wala. Diba? So, kumbaga, may goal ka. Pero wala hong mangyayari kahit na gaano kataas ang goal mo. You want to live forever. You want to be married forever for longest time. Or ang goal mo is you will be financially well, wala kang utang. Kahit na ano yung goal mo, you will not. Kumbaga, yes, meron kang goal, pero kung wala kang gagawin to achieve that goal, baliwala. Right. Tama ka, Tia. The heart, the willingness, the desire is there. Kaya lang talaga, minsan nagkukulang dun sa how to dun sa guidance Kaya na dun tayo na nagpo-fall. So, but ang prayer po natin, yan po ang
Yan ang isa sa mga desire ng DZAS is to be a channel po, no, para sa inyo na maging guide po, matulungan po natin tayo. Bawat isa, lahat kami din po. Kami po mga hosts ng ng mga programs dito ay patuloy po kaming always learning po. We learn, yes, nag-aaral. We always learn new things. And so yun po ang prayer natin na maging blessing po muli ang ating episode natin this Wednesday sa pagpapatuloy ng ating serye. So mag-Bible reading na ba tayo? Oo, pero Bible reading muna tayo. Yes, go ahead. Sige po. So, ngayong linggong pong ito, ngayong araw na to, March 2, ang babasahin ko po ay galing po sa Juan, Kapitulo 15, verse 5. Galing po sa New Testament Pinoy version po. Ang sabi po dito ay, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonek sa akin at ako sa kanila, kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin." Ang ganda ng Pinoy version. Oo, dito naman tayo sa NIV. "I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." Wow, this is actually one of our verses sa ating mga pag-uusapan. Tama, no? Kaya nga kailangan mag-abide tayo. May kanta niyan sa Sunday School, di ba? Abiding in the vine. Diba? So, kailangan mag-abide tayo sa vine. Alright. So, pero bago tayo magtuloy, ate, meron nagtatanong, paano daw mag-join ng iyong Proverbs 31 group? Ayan. Ako gusto ko. Talagang. Our Proverbs 31 sa Philippines, that's 10:30 in the morning hanggang 10 o'clock rather, 10 o'clock in the morning Philippine time hanggang 11:30 po yan every Saturday. So tingnan nyo na lang kung saang bansa kayo, kasi ang mga sumasama sa akin dyan are from US, Canada, Japan, Australia, Singapore, and different parts of America. So, tignan na lang po natin kung saan po magmamatch yung ating time. So, PM lang po, PM nyo lang ako, or maybe I can give you the phone number of my assistant so that you can get the private Zoom number. Ayan. Alright. So, good morning lang po, Ate Baby, Alta Marano, Marieta Sarimos, Paz Frankie, Brian Grimaldo, Clay Alfonso. And ikaw, ate, may mga babatiin ka ba this morning? Yes! Babati lang ako ng happy birthday ulit kay Dr. Irene Cruz. Belated happy birthday. She's a good friend talaga way back in college. At siya rin ay kasama rin namin dito sa Proverbs 31 Women Mentoring Group. Ayan, alright. And Cleo Alfonso, good morning din po. Ate Lily, makilala. Nice! Okay. Mel Bautista, Everlasting Joy. Praise God daw po sa ating mga sinishare. Purihin din po talaga ang Panginoon. You know, kami, pag-pray nyo rin po kami talaga palagi. You know, it's a big responsibility, no? Yung mga sinishare po namin, ang prayer namin ay galing sa Panginoon po para wag po kami magkamali. So, yeah, Ate Nora Cancela, good morning, Everlasting Joy. Ayan po, yun mga ating unang mga greeters natin ngayong umagang ito. Yes, last week ay napag-usapan po natin yung kwento, no, na nabanggit ko ng isang matandang magre-retire, no? Siya po ay hardinero at merong re-replace sa kanya na isang batang hardinero. At nabanggit ko nga na marami siyang natutunan at yun po ang ating hinihimay at kung paano po natin maa-apply sa ating buhay. So gumawa ako ng acrostics, ano? So quick review lang po tayo. Paano ba tayo maging fruitful? When we say being fruitful, di ba, nasabi nabanggit po natin yung Galatians 5 verse 22 to 23. Yes, our aim is to have love, joy, peace, patience, di ba? Magkaroon tayo ng kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At sana po, sa paglakbay natin sa journey ng buhay, ay hindi po malaglag yung ating prutas sa panahong kailangan po natin. So sana po ay laging nakakabit po yan para mai-apply natin. At dahil dyan, nag-challenge po kami na the challenge is how do we bear more fruit? Paano ba yan? At nabanggit ko yung letter F, kailangan find soil. Ano ibig sabihin ng find soil? Quick lang, Isa.
When we talk about fine soil, ito po yung lupa na nag-absorb po. So as a Christian po, dapat po willingness po to learn new things, and sip-sipin natin ang mga Yes. magagandang turo galing sa Bible po. Yes po. Exactly. Oo, dapat responsive tayo, no? Responsive yung ating puso. Hindi lamang dun sa magagandang naririnig natin sa ating ears, but even the rebuke. No, we will be responsive so that we will be able to produce the fruit of the Spirit. Kasi sabi nga natin, ang Bible verse natin last week, if I'm not mistaken, was Matthew, no? Matthew 13. Na sinabi natin, the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. So, wag lang po nating pakinggan, intindihin po natin ang salita ng Diyos at i-apply po natin sa ating buhay. Right. That's All right. Ano naman yung R natin? Ang letter R po natin is regularly water yung plants. Yan ang sabi natin. Bakit importanteng i-water ang plants? Naalala mo ba ang ating discussion last week? Ang isa sa gustong-gusto ko din na napag-usapan natin, ate, is hindi lang basta tutubigan, kundi two things yung natanim sa isip ko. Una is regular, hindi pwedeng pabugso-bugso. Yan. So, and ano nga ba yan? So, yun, regular, kasi nga, para mas ma-absorb niya, kasi hindi pwedeng once in a while lang. Otherwise, it will be put to waste. Mag-go to waste siya. So, kailangan regular water of the plant. Oo, hindi pwedeng lump sum. Nasasabi mo, magde-devotion ako ng 8 hours, tapos dapat nag-devotion ka kahit papano. Yung iba, 30 minutes to 1 hour a day. Hindi, magde-devotion na lang ako ng 8 hours, tapos hindi na ako magde-devotion for 1 month. Diba? So, regular. Napaka-importante po nung regular. Ganun po sa buhay. Kung gusto mo maging fruitful, dapat yung pagdidilig sa ating puso, regular. No, because it's a reminder. And sometimes, when you open the scripture in the morning, para kang nare-refresh ka talaga. No, it's like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Kasi kung gagawin natin to, lahat ng gagawin natin, di ba, whatever He does, sabi pangako ng Diyos, prosper. Ate, matanong ko lang, madagdag ko lang. Di ba, of course, pinag-usapan natin yung watering of the plants and getting to know the Lord more by reading His Word. Does that also include yung ang pag-water ba ng plants, does that include also yung fellowship with Christians? Yes. Kasama yan, no? Di ba po, no? Kasi ang ganda ng paalala nga sa atin na wag natin i-forsake yung gathering. Right. Huwag natin i-forsake yung gathering. Of course, meron namang social distancing na kailangan sundin, di ba? Pero we can actually do that via Zoom. Napaka-importante nun eh. At when I say regular, hindi ko na ito nabanggit dahil naubusan tayo ng oras last time. What I mean by that is developing the habit. Yung meron ka ng habit, meron ka ng routine, ito na yun eh. Kasi tignan mo si Daniel. Naalala mo si Daniel? Regular siyang lumuluhod, regular siyang nananalangin. No? Kaya nung dumating yung pagkakataon na itinapon siya sa lion's den, hindi naman siya nagkaroon ng pananampalataya at kailan siya naniwala sa Panginoon. Hindi naman siya nagkaroon ng faith noong nandoon lang siya sa lion's den eh. Every day, because of the watering of the Spirit, because of the watering of the plants, no, sa kanyang buhay, yung watering kaya tulad mo, na-develop yun, kaya siya tumibay. That's precisely, nung nilagay siya doon, yung faith niya, grabe. Bakit? Yes. It was actually built over time, regularly. Te, ang isa ko ring natutunan during the pandemic, talking about I mentioned to you na I attended a seminar last week about caring for the caregivers. And then natutunan ko doon is that during the pandemic, you know how, syempre tayo, madami sa atin, leaders tayo sa church natin, either asawa tayo ng pastor or Bible woman ka, nagtuturo ka. And during the pandemic, I learned to open myself up to ministries outside our ministry. Kasi pag dito po sa amin, usually ikaw yung nagtuturo, ikaw yung nagli-lead, di ba? Ang unang-una ko talagang sinalihan was yung praying moms ni Mami Bessie. So meron kaming every Monday yan, where ang kasama ko
is not in our church circle. So hindi ako nagtuturo. Instead, I sit, I listen, I absorb. Sobrang, it's sabi nga nila, self-care. And I've learned so much by opening myself up to other Christian groups. Yes, naku, napaka-importante nun, Isa eh. Ako, here, I really praise God that I do have mentors, no? Kaya, ang sarap eh, hindi ka lang nagbibigay, dapat ikaw tumatanggap din ng nutrients, di ba? Oo, kasi kapag hindi ka nadidiligan ng salita ng Diyos, nadidiligan ng mga mentors, paano ibibigay mo? So that's very, very important. So one is regular, no, developing your habit. That's what I mean by regularly water, no, i-water natin yung plants. Sa mga kaka-tune in pa lang, inihahalin tulad po natin yung pag-aalaga sa halaman sa atin pong buhay, kung paano tayo magiging mabunga, no, or magiging fruitful. Okay, yes. So sa letter U na tayo. Tama bang spelling natin? F-R-U. Yes. Tama. Yes. So yung letter U natin, isa tong natutuwa ako dito eh. Kasi when I was actually doing this, sabi ko, ano ba yung letter U? And when it dawned on me, oo nga no, understanding death brings life. Wow! Lalim naman ito. Bakit? Parang ang lalim. Ang isang buto po, tatandaan nyo, FRU na tayo, yun, no, sa fruit. Ultimate surrender or tinatawag nating understanding death brings life is very, very important. Kasi, naalala niyo yung sinabi ng hardinero, kung nandito kung kasama namin kayo last time, nagtanong po yung bata, paano ko siya mabubuhay kung mamamatay din lang naman? Para nga maging fruitful, kailangan munang mamatay yung binhi. Diba? Kasi kung mananatili siyang binhi, hindi magiging plant yung binhi. Diba? So we need, ganun din po tayo, no? Death to self, ang ibig ko sabihin dyan. Death to self brings life. Yung katulad ng halaman, di ba? Kung ng buto or ng binhi, kung hindi siya mamamatay, hindi siya mabubuhay. So para maging fruitful, we need to die to ourselves. Kumbaga, we must surrender po our desires and submit to God's will. Ano sa medyo matindi to. Yung hinanap ko sa Tagalog yung yung verse natin yung sa John 12:24 para diyan sa point na yan sa letter U natin. Ang sabi dito, pakatandaan ninyo hangga't hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo ay mamamatay. Mananatili itong nag-iisa, ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. And I was thinking, no, sabi ko nga, minsan kasi tayo, we seek, may mga plano na tayo, tapos hiningi lang natin yung approval ng Panginoon, pero plano pa rin natin sa sarili natin, di ba? But it really, pero parang ang hirap talaga minsan, Sabi mo, die to self and, surrender all your will to the Lord. Ang hirap gawin, kasi talagang makasarili tayo mga tao, di ba? But I think if you really understand, una, how, tested na natin ng Panginoon His plan is always better than ours. And sabi nga nila, di ba narinig natin, even yung no niya, when he says no, it's actually better than our yes. Kasi siya nakikita niya the whole picture Buong picture nakikita tayo, pira-piraso lang So talagang trusting God na He knows what's best for us, talagang it's something na you really need to develop para mas ma-experience mo siya talaga. Grabe, no? Ang irony, magugulat ka talaga Paano ka mabubuhay? Paano mo mai-apply kung mamamatay ka din lang naman? Parang isipin mo, parang hindi yata ito tama. Pero ang ganda talaga ng wisdom ng Diyos dito Doon sa sinabi mo kanina, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Kumbaga, kapag namatay siya, mas lalo siyang yayabong kasi magkakaroon ng prutas, yung prutas magkakaroon ng maraming seeds, dadami at dadami siya. Yun po yung hindi pagtingin sa ating sarili. Sabi mo nga the reason why a lot of people cannot be fruitful is they focus on themselves alone.
Anong example? Pagka meron kang group picture, sa group picture na yan, 10 kayo. Ano ang una mong tinitignan sa picture? Sige po. Magpakatotoo po tayo. Di ba? So, wala mong tinitignan sarili mo, di ba? Tapos, kapag pangit yung sarili mo doon, or nakangiti ka, o hindi maganda, nakanganga ka, ang tingin mo sa picture na yun, pangit. Pero kapag maganda yung tingin mo, maganda yung smile mo doon, kahit na yung iba nakangiwi, ang tingin mo, maganda yung picture na yun. Yeah, totoo. Isa, yung sinasabi ko, that's the ultimate test of, are you selfish? Are you looking at yourself alone? Kaya ang ganda understanding death brings life. Actually, yung isa ko pa nga na ginawang letter U is ultimate surrender, or death to self brings life. Kasi kapag ka nakafocus ka talaga sa sarili mo, paano mo ma-apply yung love, joy, peace, patience? Paano ka magiging pasensyosa kung nakatuto ka lang sa sarili mo? Right. Pagbibigyan Totoo. What's your take on that, Isa? In fact, mahirap aminin, pero talagang totoo. Sometimes when we do good, it's for selfish reasons because we want to feel good. We want to say na may nagawa tayong mabuti, parang accomplishment pa rin, di ba? Kasi, di ba, sabi nga nila, isang test, subukan mong, halimbawa, there was one example, sabi nila, nasa bus ka, di ba? Pagkatapos, meron kang pinaupo. Pagkatapos naupo, hindi nag-thank you sa'yo. So, noong una, akala mo kawang gawa. Pero bakit ka nagagalit kung hindi nag-thank you sa'yo? Kasi, hindi ka na-appreciate. So, balik na naman na Sarili tumitingin. mo na naman. So, are you doing it because you wanted other people to thank you? Right. Because you sacrifice because you want to obey. That's an expression of love for others. So talagang it will take you can't do it on your own. Talagang you can't because we're selfish people. Talagang Holy Spirit po ang magtuturo talaga niyan sa atin. Banal na Espiritu po talaga ang kailangan po talaga natin. When you say death to self, talagang hindi mo i-focus yung limelight sa sarili mo. Kaya ang ganda ng sabi sa Romans 12, no? And so, dear brothers and sisters, 12 verse 1, I plead with you to give your bodies to God because all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, a kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Diretso ko lang sa verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into the new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and perfect, good and pleasing and perfect. Grabe, no? Talagang pag nag-conform ka sa mundong ito, talagang wala. The focus is yourself. So how can you be fruitful? It's understanding that death brings life. Right, nice. I'd like to add to that, Isa, before I proceed to the next. Ang add ko lang, mga kaagapay, kung ang iniisip ninyo na ang hirap naman nun, di ko kayang gawin. Totoo po. Hindi talaga natin kayang gawin on our own. But hindi naman iko-command yan ni God kung hindi possible It's possible, but we just really have to realize po talaga na it will be the Lord na who will help us do it. So it's a challenge, like you say, it's always a challenge, hindi po ba? Mga things na iniisip mo hindi mo kayang gawin, by God's grace, kaya po yan. So yun lang po ang gusto ko i-add. We can do all things through Christ who strengthens us. Correct. When you say dying to yourself, it's actually looking at the interest of others more than yourself. So yun, kung gusto mo maging fruitful sa buhay, unahin po natin ang iba kumpara po sa atin. Diba? So yan, nasa letter, ano na tayo? May oras pa ba tayo? Nasa letter, ano na ba ang letter natin? I? Yes, letter I na tayo. Ito yung favorite natin, dalawa na. Itong letter I, baka abutin tayo ng mga 5 hours. Kaya gusto ko lang bigyan ng diin talaga itong letter I, integrate pruning.
Aray ko po. Ano po ibig sabihin ng pruning, no? Last week napag-usapan natin. Sabi, para daw mas gumanda ang isang halaman, mas magbunga ang isang puno, kailangan mo integrate ang pruning. So, kumbaga, hindi po pwede na pabayaan mo na lang siya. Dito po sa lugar namin, alam mo, Isa, napakaganda nung pagkaka-manicure na tinatawag nila ng garden, no? Simply because they actually prune the plants regularly. Naalala ko na isang pastor, no? Siya po ay ano siya talagang plantito siya Uso din ba yan dyan sa mahilig mga Amerika? magpa-plants, Okay. diba? So, gusto niya talaga. And talagang he loves gardening. Pero dumating yung punto na nakita niya yung kapitbahay nila. Sabi niya, ang gaganda ng mga roses mo. Paano mo ginagawa yan? Sabi niya, can you do it to me? Kasi may mga roses siya. So pagpunta Isa dun sa kanyang garden, grabe talaga. As in pinutol, halos nakalbo na talaga yung roses. Sabi niya, why are you doing this? Bakit mo ginagawa? Parang comment din ng bata dun sa nag-retire na matanda. Sabi niya, teka muna, ako nasasaktan pag pinuputol ko. Sabi niya, exactly dapat. Kasi alam mo, minsan parang pakiramdam natin na tayo parang nasasaktan tayo simply because ginugupit or pinuputol. Pero totoo lang, sometimes pruning doesn't make sense. Bakit kailangan mo pa i-trim, di ba? Pero yung resulta po proves yung effectiveness po ng pruning. At maraming bagay po na dapat i-prune sa atin. Diba? Maraming bagay na dapat i-prune, and it can, sa totoo lang, it can produce pain, but you can gain from that pain. It does hurt, but the result is beautiful. May tanong ako, te. Familiar ka ba na napaisip lang ako since we're making an analogy, di ba? Sa totoong halaman, sa actual na halaman, pag hindi mo ba siya tinapyas, ano bang mangyayari? Pag hindi mo tinanggal kung ano man yung tinatanggal, ano ang result sa isang halaman? Napakaganda ng tanong mo kasi yan ang susunod na sasabihin ko. Okay. Ayon sa pag-aaral, number 1, it actually improves the overall health of your trees. Kasi kapag pinutol mo daw yan, pag hindi mo kasi pinrune ang puno, wala kang ginupit, it can absorb the essential nutrients from the soil or the ground. Kala mo, yung lupa lang yung nagbibigay ng nutrisyon. Pag ay grabe, when I learned about this, napanganga talaga ako dun sa studies na yon. Na sinabi, improves the overall na nutrisyon na pangangailangan ng halaman. Pagka pinrune mo daw to, it can help the tree get better exposure to sunlight. Parang iniisip mo, parang kala mo walang connection, pero grabe Isa it helps the tree to have better exposure to sunlight. Kumbaga hindi lang siya na wala lang, naisipan ko lang, kailangan yun. Kumbaga trimming is like a much needed haircut, no? So, I went to my tito, so kinat niya yung hair ko, ganyan, kasi kailangan mawala yung mga split ends or kailangan, parang haircut yan that enhances the tree's natural shape. So, thinning, pag sila mong thinning out the limbs or cutting back yung mga branches na kailangan, beneficial talaga, Isa, kasi nakaka-improve siya ng appearance ng puno. Yung thinning is essential for those tree you planted to boost the appeal. Yung appeal nito. Pero more than aesthetics is actually the health of the tree. Parang tinatry kong i-picture, no? Parang tinitingnan ko yung dulo ng isang halaman. So pag pinutol mo, nag-open siya, di ba? Kumbaga na-expose yung laman niya. So yung pores niya, naging yung pores niya, yun nga. Right. Bago ka i-facial, kinakailangan ka munang mag-steam. Di ba? So, para na-open yung pores niya. Ganun din po sa
sa halaman. So it helps Ah. exposure to sunlight. So kung makikita Mm. mo, kung pinuprune ka bilang tao, Mm. expose ka talaga to sunlight. So ibig Mm. sabihin yung liwanag mas nakikita mo. 'Di ba? Mm. Kasi minsan Mm. parang hindi na natin naiintindihan, hindi, okay lang 'to. Pero actually masakit man, but Mm. tignan mo na lang, halimbawa, binigyan ka ng discipline ni Lord. Mm. Dinisiplina ka on certain things or sometimes you needed to you needed to experience a situation. Mas nagiging refined ka bilang tao. 'Di ba? Mm. Kasi yung tree, Right. totoo lang, 'di ba marami siyang leaves hidden from the sun by higher branches. So kumbaga yung Mm. process na diminish. Ganon din po Mm. sa tao. Kumbaga trimming the unnecessary branches enables the tree to Mm. get more sunlight. Kaya nga Mm. nag-increase to ng tinatawag nating amount ng photosynthesis. Kung Mm. naalala nyo Mm. nung nasa eskwelahan tayo, 'di ba? Yung amount of Right. photosynthesis. So in the long run, cutting helps improve the tree's overall health. Yun Mm. talaga. So ganun din po sa atin. Maraming bagay ang pinuputol sa atin ni Lord. Kumbaga, Mm. kung nakagawian mo ang tsismis, pinuputol ni Lord yan. Na Mm. parang, teka muna, bakit kung kailangan gawin to? Kung may nakagawian kang anger, you have to cut Mm. those two. Yeah. Diba? Kasi Yeah. alala ko yung verse sa John 15 verse 2 eh. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Kumbaga, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will even be more fruitful. Kasi para ito, hindi nagpo-produce ng fruit, putulin ko nga. At habang pinuputol mo, lalo siyang yayabong. Kasi the overall health of the tree is actually being maintained. Otherwise, no, hindi niya nare-reach yung full potential niya. Kasi Yes. nga, short-sighted tayo eh. So we think sometimes we're satisfied na yun na. But we don't realize na we can be more beautiful. It can, mas maganda kung mahahayaan natin na, na i-prune nga tayo. Yun lang talaga. Hindi talaga madali minsan. And yeah, sometimes we question. But if, like you said, if you're surrendered doon sa pruning na yon, later on, makikita natin yung benefits nun. And kung magiging patient lang tayo at hindi tayo lalaban, di ba? Naalala ko tuloy, yung bayaw ko, like I said, di kasi talaga ako very familiar with planting, but yung bayaw ko, he loves, bonsai. So every day, kasi nga meron siyang certain shape na gusto niyang sundin ng bonsai niya. So, every day, ititrim niya yon para makuha nung bonsai, yung gusto niya para dun sa bonsai. Exactly. So, yeah. Kasi yung pruning po ng halaman, ihahalin tulad ko sa atin, hindi po ito punishment eh. Actually, it is a reward. God is the vine dresser who prunes the life of everyone who abides in Him and bears the fruit of Christ, di ba? Kumbaga, spiritual pruning, nag-i-enhance ito ng spiritual growth by removing whatever inhibits the spiritual growth. Yung mga nakakasagabal sa paglago mo, no? Through kasi sa totoo lang maraming nakakasagabal sa paglago natin di ba? So whatever habits that you are doing, bad habits, pinuprune, kailangan niyang putulin. Kumbaga importante talaga ang pruning sa paglago natin bilang tao, bilang Kristiyano. Kasi pag hindi natin pinabayaan na si Lord mag-prune sa atin, anong klaseng puno tayo? Mawawalan tayo ng prutas. But I like what you said na sabi mo nga I think sabi mo it's not a punishment, no? Yes. It's not a punishment. It's a process, but it's not a punishment. And I think parang I don't know, anong tingin mo dito, Ako personally, iniisip ko, yung mga experiences ko, minsan, mas masakit pag resistant ako. Yes, pag lumalaban ako, di ba? Pag hindi ko tanggap, mas nagsastruggle ako pag hindi ko tinatanggap. But otherwise, if you're fully surrendered, like you said, you're, yung kaninang sabi mo na willing ka, then it medyo nalilesen yung pain kasi hindi ka lumalaban Yes, oo. Mas mahirap kasi pag nire-resist mo.
Diba? Mm-mm. Ayoko. Mm-mm. So Right. tatandaan mo naman, ang pinuprune naman sa'yo yung mga dead branches eh. So, na minsan, dahil nga nakasanayan mo na yung bad habits na yan, ayaw mo na i-prune yung Mm-mm. mga dead na yan. Pruning Mm-mm. kasi, nag-i-involve yan ng pagkakat ng mga branches na masyadong mahaba. Diba? O nagsistick out too far. So, if the branch is too long, nagiging weak siya. Kasi masyadong mahaba, nagiging weak, bumabagsak siya, and easily broken. So if you don't want to break it in the middle of summer, 'di ba? Kasi or meron ng prutas, you want you want that to be thick enough, no? So that yung nasa-strengthen siya and to get the nourishment na kinakailangan. Right. And I think yung 'di ba, sa fruits of the spirit nga talaga is patience, no? And if you're just willing, sometimes like you said, we don't understand why the Lord removes this, but later on you will see the beauty of it, and just be patient, and para bago natin makita yung mga result ng mga pagpupruning sa atin ng Panginoon. And you know, if we'll only realize na ang bait talaga ni God. Buti nga, hindi naman sa mahirap sa kanya, pero kumbaga parang for Him to take time to make us more beautiful. I mean, pwede namang sabihin niya, bahala ka sa buhay mo, di ba? Pwede naman niya. I mean, Diyos siya eh. He can choose to do that. But the fact that He's taking time to ano ba yung tamang, for lack of words talaga, to prune us, to make para mas mapaganda niya tayo. Sabi nga, di ba, sa Psalms, sino ba tayo na pagkakaabalahan mo ko, God? But Siguro the fact that He does. Yeah. Bigyan lang kita ng para dun sa mga nanonood. How does God prune us? No? Doon tayo sa pruning. Kasi pruning, by its very nature, involves pain and cutting. Di ba? Okay, so, yes. God may prune us through trials. And gusto natin, we would like to escape trouble. Gusto nating iwasan ang trial. We even pray, di ba? Thanking God, spare us from trial. No? Sabihin natin, Lord, wag mo akong paranasan ito. But you know, trial is often part of God's pruning eh. Plano niya to eh. So He wants to prune us, to shape us and mold us. Bakit? Para maging mas matibay ka. Ako, ang dami kong trial sa dinaanan sa buhay, Isa. No? Nagkaroon ako ng anak na autistic. And for me, it's actually a trial. It's a pruning na it's humility. It's kneeling down before God, asking for His grace, di ba? Maybe we don't like pruning, but hopefully, our desire to bear much fruit will make us willing to ask God, Lord, i-prune mo ako. Lord, kung meron akong ginagawang hindi tama, Lord, paluin mo ako, i-prune mo ako. Kasi kumbaga, yung pruning, kaya sabi ko nga, mahaba ito pero try kong paiksin. Pruning kasi, tough eh. No? Tough ito. And there are times na talagang we are being tested. Many times. Painful, but it is good. Sometimes people don't want to give to the Lord their tithes. And that's part of it, no? That's part. And sometimes parang ayaw mong gupitan or bawasan yung natanggap mo. Kasi you're thinking para sa iyo yun. Pero you don't understand that, yes, you might be tight on your budget because you want to give to the Lord, but it is necessary for bearing more fruit in the end. Because when you give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. I mean, example kayo lang yan, no? Kasi too often, it takes trial to bring growth. And too often, parang naisip natin, naku Lord, bakit ba ako dumadaan dito? Imaginein mo, nakailang operasyon ako, Isa. 4. But in those life and death situation, I became closer to God. Yeah, go ahead. Naalala ko, as you know, di ba, we're going through the adoption process of our son. And dun sa isang hearing namin, I don't know if you've ever attended na a hearing, no? Pero
Nakaka-stress. Nakaka-stress talaga lalo na you're being cross-examined and, sabi ko nga, "Ano ba ba't napakahirap naman, gusto mo lang naman gumawa ng mabuti, bakit parang iko-cross-examine ka pa, iko-question ka?" But you know what, later on, right, after the stressors are gone, later on na-appreciate ko kasi at the end, there was one question na tinanong sa amin nung fiscal. Sabi nila, How do you how do you describe your relationship now with your son, my adopted son, from how it was years ago daw nung una namin siya nakilala? And then I said, medyo naluha ako nung tinatanong niya ako. I said, sabi ko, Your Honor, ang dami na po namin pinagdaanan. Sabi ko, our family has gone through so much with the difficulty of adoption, losing our other son. And sabi ko, but it has brought us closer to one another. And yung adopted son ko, yung difficult, after na nag-breakdown ako, umiyak ako, pero niyakap niya ako. Tapos mas na-appreciate niya. Kasi yung pinagdaanan mo, mas na-appreciate mo na, wow, ganito pala kahalaga ito. So nandun yung pain, but after that, it has brought us closer, stronger. So yun, sa umpisa lang talaga, parang ano ba to? Pero after na-appreciate ko na siya. Totoo yan, totoo yan. And gusto po natin ng joy, no? We cannot experience joy if we do not pass through. Wala ka maikukumpara no? Right, so, right. It is not easy. And siguro kung maihahalin tulad natin sa puno, yung pagpupun kasi nakakatulong ito to counterbalance the root loss, no? So Okay. pag may nawawala. So yung trimming ng trees talaga or yung pagpupun regularly pa yan allows you to accommodate yung root loss. So nakakatulong siya na ma-shape yung trees, no? And not only that, pag pinuprune siya, it allows you to detect any diseases before they advance. So, yung puno, nung inaaral ko to, sabi ko, grabe talaga how the Lord parang nilagyan ng analogy, yung fruit of the Spirit, di ba? Bakit sa kanya nanggaling yung fruit of the Spirit, di ba? So, allows you to detect. So, you can easily detect any diseases affecting yung puno pagka nagpe-perform ka ng trimming exercise. Kumbaga, early detection will enable you to prevent a disease that's spreading doon sa buong puno. So ganun din tayo. Pag lagi tayong tinitrim, lagi tayong kumbaga tinatanggalan ng pakpak, di ba? Pupunta ka dyan sa hindi maganda, madidetect na. Kasi sometimes, di ba, you wanted to do something that is detrimental to your spiritual life, to your life. But kung lagi kang natitrim, sanay ka na. Nakikita, ay nako, punta ka sa hindi maganda. Not only that, pag titrim mo, nakaka-increase ng productivity yan. So, maximize the number of branches ng puno, increases the number of nutrients, yung nabanggit ko. So, ganun sa atin. Nagbe-minimize din ng damage yan. Kasi, pagka ang puno, lalong-lalo na yung malapit sa bahay or nasa di ba, garage. Kailangan yan prune regularly to get rid of the branches na pwedeng makabagsak or makadamage ng property. So, kumbaga, napakadami. It adds value to the property environment. It is cost-effective. Yung dead branches na ang dami. So, ganun din po sa atin. That's why I admonish us na patrim tayo kay Lord. Pag may dumating punto na we are being rebuked on the things that we have done wrong. May sinabi ka ate kanina, what did you mean nung sinabi mo? Kasi sabi mo, pag pinuprune tayo, pag tinatapyas yung branches, di ba? Sabi mo, it compensates to the root loss? Yun ba yung sabi mo kanina? Yes, oo. Anong ibig sabihin ng root loss? Habang lumalaki, tumataas ang puno, nagkakaroon ng root loss yan di ba? Talaga? So kapag hindi ko maintindihan why yung mga experts based on research na sinasabi that it compensates. So probably mas lalo tayong tumitibay yung foundation natin in terms of So ganun din apart from that pruning, we cannot bear fruit. It's going to parang yung natural na pagtubo
tubo lang siya ng puno, pero walang nangyayaring ganda. Hindi siya gumaganda, hindi tuloy siya napapansin ng mga tao. That's why it's very important. Kaya nga ang prayer ko nga minsan, Lord, prune me, remove the branches or the places that sometimes you overextended yourself, 'di ba? Prune that you become more balanced, that the weak areas of your life will become stronger. Hindi mahinder yung plano ng Diyos. So, prune. So, there's a lot of things that we do. Masakit ang pruning. Palo yan eh. But naisip ko rin, no? If you are willing and you are accepting of the pruning ng Panginoon, and yung focus mo is on what God is doing sa'yo, That's all. But inaisip ko lang din, hindi din ba yon para siyang nakaka-lesson din ng blaming other people? Kasi kung nakikita mo na it's God working on you, then you'll stop when, kasi si ganito, kasi si ganito, kasi si ganito. Oh, wait, sandali, hindi. Si Lord may tinuturo lang sa'yo. Wag mo sisihin ng ibang tao. Parang yun, minsan kasi nangyayari yun sa akin, di ba? Parang ang daling mag-point ng finger sa ibang tao. Hindi mo na-realize na God is working on you. For example lang, di ba, patience, di ba? Sabi mo nga dati, huwag kang magpa-pray ng patience, kundi papadala ka talaga ng Panginoon ng situation na biglang, nagda-drive ka, siningitan ka. So, ang tendency mo talaga is pampira yung driver na yun. Tapos bubusinahan mo, magagalit ka, di ba? And then you realize, teka, pinag-pray ko pala yung patience. Pruning pala ito. Tinuturuan lang ako ng Panginoon, di ba? It actually builds your faith, builds your character. Minsan talagang kailangan mangyari, brings through humility. Sa pride, it leads to perseverance. Nakakabigay ko ng clarity and focus sa'yo kasi naiintindihan mo what matters most, di ba? So, right. brings realism, yung realidad na we clearly realize the vision that God placed in our hearts na minsan mahirap ma-accomplish, pero Lord, sige, because of what you have been doing, hinahumble ka talaga ng Lord. Paano yan? Meron kang lost of your finances or lost of loved ones, masakit yun. Right. Death of loved ones, pagkakasakit. So, this will bring you on your knees. And it will humble you. It's a pruning. Right. And without that situation, hindi tayo lalalim. Pag wala yung situation na yun, hindi tayo mas lalo magiging malakas. Yung ating Right. It just reminded me of mga kaagapay, ang prayer, like we always say, ang prayer po namin is that, our conversations here will help you, will be reminders, they are reminders sa amin mismo. But, sabi mo nga, yung willingness to be pruned, kasi otherwise, I know of this one family na, like you said, it's not easy na mawalan ka ng loved one. But if you don't see that, if you don't see God's hand in that, magiging bitter ka eh. And ikaw din ang mahihirapan. Bit-bit mo, hindi ka maka-grow further kasi hindi mo naiintindihan na may purpose si God sa ginagawa niya. And ang prayer po namin is, for the Lord to open our eyes to what He wants us to see. Otherwise, hindi tayo magiging productive talaga. Hindi tayo magiging fruitful, sabi mo nga. Pinupro naman niya tayo, Isa, with love. Yes. With love, yes. If we understand. Yes, correct. Sige, go ahead. Kasi ng vine dresser is, di ba, maglalakad siya, di ba, aaralin niya. Pag alam na niya yung branch intimately, ipuprune niya what needs to be cleansed eh. Diba? Ano yung dapat nalilinisin doon sa iyo, no? So he is actually, God prunes us with extreme love sa totoo lang. Yes. Inaaral niya, tinitrim niya anything that hinders. Kailangan tanggalin ito, masyado kang proud o kailangan madapa. So, masyadong proud o tanggalan ko nga ito ng sometimes we look at it as, ay, parusa ba to? Bakit ako nawala ng trabaho?
Eh, kasi masyadong ina-idol mo na yung job mo or masyadong, and that will bring you down on your knees. So the Lord is more interested on your character than your success. Diba? So Right. it's a process of growth that makikita mo yung pagmamahal ng Lord kasi blessing that comes may blessing doon sa pagpuprune sa atin. Right. Mga kagapay na nakikinig, kung halimbawa kakatune in nyo lang, kailangan pong balikan po ninyo para mas ma-appreciate po ninyo. Sinimulan po namin tong serye na to last week, kami ni Ate Avenin, about bearing fruits. And we are actually kakatapos na natin ating pang fourth na point, pero may dalawa pa tayo, no? Di ba, Te, no? Yes. Oo, may dalawa pa na pag-uusapan and we will summarize. That's going to be next week. Pero gusto ko lang sanang bigyan lang ng DN kung may oras pa tayo, yung pruning process. Yes, minsan po sa pruning, the Lord will reveal the sin in our lives so that we can repent. That's the practical side. Ano ba yung pagkakamali ko sa kapwa ko? Ano ba yung the Lord will reveal your character. Anong pagkakamali mo sa asawa mo? Baka the reason why nagkakaganyan yung asawa mo because you do not submit to your husband. You do not respect your husband. So it reveals, no? So sometimes the Lord will show you any lies na pinaniniwalaan mo. About your situation, about yourself, no? So it reveals, and it's very, very important for us to be pruned because without God's pruning, masakit ang pruning ni Lord. But without the right perspective on the pruning, we will be disappointed. Parang mas mahirap ata yun, Te. Kanina, yung binanggit mo, di ba, sabi mo, ways na pinuprune tayo ni God. Pero yung ma-reveal yung sin in your life, ang hirap tanggapin nun. Wow, it takes a lot of humility pag talagang, the Lord shows you na mali yung ginagawa mo, kasalanan yung ginagawa mo. Ang hirap! So it's so ingat, if you want to be used by the Lord at maging fruitful, magpa-prune. But be ready on what God will cut. Like the Lord might cut relationship that is not right. So if you are in a relationship na hindi tama, may asawa ka na, pero may iba ka pang, may others ka pa, the Lord wants you to cut that relationship. The Lord wants you to go back to your wife and to your husband and be right with him. All right. So, ano nga natin, Te, balikan nga natin before we close this episode para ma-refresh lang tayo dun sa 4 points natin na napag-usapan na natin. Yes, oo. So, paano ba tayo magbe-bear ng mas maraming prutas o yung tinatawag nating Galatians 5 verse 22 to 23. Number 1, kailangan fine soil. So, receptive ang ating puso para maging mas fruitful tayo sa buhay. Letter R ng fruits is regular watering. Ayan. So, dapat hindi lang once a week, once a month, once a year. Yes. And then, ang letter U natin? Letter U naman natin is understand. Understand that death brings life. So, ito yung pinag-usapan natin na ultimate surrender. Kailangan mamatay yung buto. So, ibig sabihin, kailangan mamatay tayo sa focus sa sarili natin but focusing on others if you want to be more fruitful. Letter I, ang letter I po natin is integrate pruning. Diyan tayo, yan ang pinaka, I think favorite ko yung pero yung talagang letter I na yan, talagang gusto-gusto ko yung part na yan. Yeah. So, kung may pinapaputol si Lord sa'yo, do it. Pinapaputol yung credit card mo, nalululong ka lang sa pruning. I mean, we're talking practical, no? So, right. Putulin mo. Like, for example, nalululong ka dun sa kakapanood ng Netflix, kakapanood ng hindi naman something that can add value to you. Baka pinapaputol na sa'yo yan. Or sometimes going to the site that you are not supposed to look. Some of our brethren might be
engaging into pornography, the Lord wants you to cut it. The Lord wants you to cut it because He wants you to be more fruitful. He wants you to maging mayabong, no? Mayabong. Yes. So as we close this episode po mga kaagapay, and as Ate Avelyn leads us in prayer, ang prayer ko po, Ate, not just personally, no, but also for ating mga listeners, is that paulit-ulit mong pasok sa isip ko is, Lord, help me see through your eyes what you want me to see. I don't want to miss anything. Pakita mo po sa akin. Wag po ako tumingin na sa ibang bagay, kundi po kung ano po yung gusto mong pakita po sa akin para mas mag-grow po ako and bear more fruit for you. So, Ate, will you kindly pray for our listeners today? Lord, we thank you so much, Lord, for the opportunity to serve you through this broadcast. Lord, dalangin po namin na mai-apply po namin sa aming buhay ang aming natutunan, Lord. Gawin mo ang puso namin na katulad ng lupa, na fine soil, Panginoon. Magandang lupa na receptive, Panginoon, sa pinagagawa mo sa amin. Lord, gawin mo pong tulungan mo kaming madiligan ang aming puso, watering regularly, immersing ourselves into the Word, oh God. And Lord, may we understand that we need to die to ourselves, that we are crucified with you, and that we are no longer live, but you are living in us, oh God. Yes. And Lord, may we remember to integrate pruning. Lord, lahat ng gusto mong ipaputol sa amin, Panginoon, makita namin. May we be able, Father, to see what you want us to prune what you want to prune in our lives. What do you want us to cut, Lord God, in order for us to be more productive? What do you want us to cut, Lord God, in order for us to be more fruitful in life? And Lord, dalangin ko, Panginoon, bawat isa na nakikinunood, na nakikinig sa amin, ikaw kaagad, wala pa si Jesus sa iyong puso. Napakasarap ng merong Diyos. So, join me in a short prayer. Lord Jesus, thank you. Thank you for dying at the cross of Calvary. Namatay ka, nabuhay muli para sa akin. Patawad mo sa aking pagkakasala. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And help me to be fruitful. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Amen. Thank you po mga kaagapay for joining us today. First Wednesday po ng March. I pray that you were blessed. If you were blessed, please share this episode. Go back po dun sa previous episodes. And please join us again next week sa aming last portion po ng ating serye na to, One Corporate Center. Thank you po kay Kuya Aro, and of course ating mga production technician po dyan, Kuya Nathaniel Peralta, Chris Rosete, Engineer Nals Pagador, Michael Lopez, and sa ating Bukawi transmitter site. You are listening to Family Matters. Ito po si Ate Isa Tika. Ako lang po si Avelyn Garcia. Dito ang Family Matters, ang kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Alright, God bless you all po. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.